Huwag mong isusuot ang singsing na yan hanggat hindi mo tinitignan ng papel na hawak ko. Ganon kasakit pumutol ang boses ng babae sa gitna ng resepsyon namin. Nakatayo ako noon sa tabi ng asawa ko, o dapat asawa ko na, si Adrian Natividad, habang hawak ng MC ang mikropono at pinapatawa ang mga bisita. May kumikislap pang mga ilaw sa kisame ng ballroom, may amoy ng lechon, mamahaling pabango, bagong bukas na alak, at sampagitang nakasabit sa aisle kanina. Sa likod ko, naririnig ko ang mahihinang bulungan ng mga ninang at tita na kanina lang ay nagsasabing ang ganda ko raw. Pero nang sumigaw ang babaeng iyon, para bang may biglang humigop sa lahat ng tunog. Ang taning narinig ko ay iyak ng batang karga niya. At ang sumunod niyang sinabi ang unang pumutol sa hangin. Anak to ng asawa mo! Kung ikaw ang nasa lugar ko, ano ang uunahin mong pakinggan? Ang sigaw ng babaeng galit? Ang iyak ng bata? O ang katahimikan ng lalaking kahawak mo ang kamay? Bago ko ituloy, kung mahilig ka sa ganitong klaseng kwento, yung tahimik sa umpisa pero unti-untong bumabaliktad ang lahat, mag-comment ka kung sino sa tingin mo ang may pinakamalaking sikreto sa gabing ito. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang kwento ni Lucy Natividad ay hindi kwento ng babaeng iniwan sa altar. Kwento ito ng babaeng muntik ng ikasal sa isang buong kasinungalingan. Ako si Lucy, 31 taong gulang. Hindi mayaman, pero hindi rin lumaking walang laban. Anak ako ng public school teacher at mekanikong tatay sa San Pablo, Laguna. Natuto akong ngumiti kahit kinakabahan, tumahimik kahit nasasaktan, at magbilang ng bawat pisong ginagastos kahit may ibang taong ang tingin sa pera ay palamuti lang sa pangalan. Noong gabing iyon, suot ko ang gown na 6 na buwan naming pinag-ipunan. Ivory ang tela, may simpleng borda sa manggas, at hindi kasing bongga ng gusto ng biyanan kong si Mrs. Celia Natividad. Pero iyon ang gusto ko. Malinis, mahinahon, totoo. Ang kamay ko nanginginig sa ilalim ng bouquet. Hindi dahil sa kaba ng bagong kasal, kundi dahil noong makita ko ang babaeng nasa pintuan, may kung anong lumang takot ang gumapang sa dibdib ko. Payat siya. Nasa huling bahagi siguro ng 20. Basa ang gilid ng buhok, parang tumakbo sa ulan bago nakarating sa hotel. May lumang shoulder bag sa balikat at sa isang braso niya, karga niya ang batang lalaki na siguro'y mahigit 1 taon pa lang. Namumula ang pisngi ng bata sa iyak. Nakasuot siya ng kupas na yellow shirt at hawak-hawak ang maliit na bimpo na kulay puti pero may bahid ng gatas. Security! Sigaw ni Celia, ang biyanan ko, habang mabilis na tumayo mula sa presidential table. Ilabas niyo yan! Pero ang kakaiba, hindi agad gumalaw si Adrian. Ang ibang lalaki siguro, sa ganoong paratang, agad sisigaw ng hindi totoo o tatakbo para protektahan ng asawa niya. Si Adrian, nakapakip lang sa kamay ko. Malamig ang palad niya. Lucy, mahinang sabi, huwag kang makinig. Iyon ang unang clue. Hindi niya sinabing hindi anak yan. Sinabi niya, huwag kang makinig. Dumaan ang tingin ko sa mukha niya. Maputi siya, maoyas ang gupit, suot pa ang tuksido na bagay sa kanya. Kanina habang naglalakad ako sa simbahan, mukha siyang lalaking handang buuin ang buhay namin. Pero sa sandaling iyon, may ibang tao akong nakita. Lalaking hindi nagulat sa pagdating ng babae. Lalaking natatakot lang na marinig ko ang laman ng dala nito. Adrian, sabi ko. Mababa pero malinaw. Kilala mo siya? Hindi, sagot niya agad. Masyadong mabilis. Ang babae naman, lumakad pa abante kahit hinaharangan na ng 2 staff. Huwag kang magsisilungaling. Alam niyo lahat to. Miss, please, sabi ng coordinator ko si Trina, halos pabulong na iyak na rin. Kasal po ito. Ayusin natin sa labas.
Sa labas niyo ako gustong itapon noon, hindi na ngayon. Naramdaman kong may tumayo sa kabilang dulo ng mesa. Si Rogelio Natividad, ang ata ni Adrian. Matangkad, malapad ang balikat, tahimik palagi, at kilala sa bayan namin bilang kontraktor na maraming koneksyon. Kapag nagsasalita siya, nakikinig ang tao. Kapag tumitihimik siya, mas lalong natatakot ang tao. Pero noong gabing iyon, hindi siya mukhang makapangyarihan. Mukha siyang lalaki na biglang nakakita ng sariling multo. "Anong ginagawa mo rito, Mara?" sabi niya. Mara, kilala niya. Hindi ko na kailangang magtanong kay Adrian. Ang pangalan na iyon ay lumabas sa bibig ng ama niya na parang kutsilyong nahulog sa marmol. Nag-iba ang hangin sa ballroom. Ang mga pinsan ni Adrian na kanina'y nagvi-video para sa social media ay unti-unting ibinaba ang cellphone. May isang ninang na napahawak sa kwintas. Ang tatay ko, nasa likod ng table namin, tumayo rin. Kita ko sa mukha niya ang pagpipigil. Gusto niya akong puntahan, pero hindi niya alam kung paano papasukin ang gulo nang hindi ako lalong masusugatan. "Lucy," sabi ni Adrian, mas mahigpit ang kapit. "Please, mamaya natin ayusin." Hinarap ko siya. "Bitawan mo ko." Hindi siya gumalaw. "Adrian," ulit ko, "bitawan mo ko." Doon niya binitawan ng kamay ko. Lumapit ako kay Mara. Bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng gown sa paa ko. Ang musika sa speakers ay biglang pinatay ng staff, kaya ang natira na lang ay iyak ng bata, kaluskos ng mga upuan, at mahinang tunog ng aircon na parang hiningang pinipigil. "Anong pangalan mo?" tanong ko sa babae. Mara Villasis." "Ano ang gusto mong ipakita?" Nanginginig ang kamay niyang dumukot sa bag. May inilabas siyang plastic envelope, yung nabibili sa bookstore. May gusot sa gilid at bahid ng ulan. Sa loob, may papel na nakatiklop, ilang resibo, at maliit na larawan ng sanggol. "Lucy, wag!" biglang sabi ni Celia. Hindi ko siya nilingon. Kinuha ko ang papel. Birth certificate. Sa unang tingin, hinanap agad ng mga mata ko ang pangalan ng bata. Mateo Luis Villasis. Date of birth, lugar ng kapanganakan, pangalan ng ina, Mara Villasis. At doon ko inihanda ang sarili ko sa pangalan ng Adrian. Akala ko, iyon ang papatay sa akin. Akala ko, makikita ko ang pangalan ng lalaking kakatapos lang sumumpa sa akin sa simbahan. Pero nang bumaba ang tingin ko sa kahon ng pangalan ng ama, hindi si Adrian ang nakasulat. Hindi ako nakahinga. Hindi dahil gumaan ang dibdib ko, kundi dahil lumala. Sa linya ng ama, malinaw ang nakalagay. Rogelio S. Natividad, ama ni Adrian. Biyanan ko. Lalaki na kanina lang ay yumakap sa akin sa simbahan at sinabing, "Welcome to the family, iha." Napatingin ako kay Rogelio. Hindi na siya nagsasalita. Si Celia naman, namumutla. Si Adrian, nakayuko. At sa unang pagkakataon buong gabi, naintindihan ko, hindi lang kasalang ginaganap dito. May tinatakpan silang libing ng katotohanan. At ako, ang muntik nilang gawing bulaklak sa ibabaw nito. Hindi ako umiyak agad. Minsan, kapag sobra ang sakit, nauuna ang linaw. Nakatayo ako sa gitna ng ballroom, hawak ang birth certificate ng batang hindi dapat naging bahagi ng kasal ko, habang lahat ng matang nakatitig sa akin ay naghihintay kung anong klaseng babae ako sa oras na iyon. Magwawala ba ako? Sasampalin ko ba si Adrian? Sisigawan ko ba ang babae? Pero ang ginawa ko lang, hinawakan ko ng mas mahigpit ang papel at tinanong si Rogelio, "Totoo ba ito?" Walang sumagot. Sa mga pamilyang sanay mag-utos, nakakatakot ang tanong na hindi nila kayang utusan na mawala. "Lucy,
Mabilis na lumapit si Celia. Ang brilyante sa leeg niya, kumikislap sa ilaw, pero ang boses niya ay basag. Ibigay mo sa akin ang papel. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Kung hindi ko naiintindihan, sabi ko, ipaliwanag niyo. Mara is unstable, sabi ni Adrian. Matagal na siyang ano? Tanong ni Mara. Lumakas ang boses. Matagal niyo na akong binabayaran para manahimik? Matagal niyo na akong tinatakot? Matagal niyo nang gustong kunin ang anak ko? Napaangat ang ulo ko. Kunin ang anak? Hindi iyon kasya sa simpleng eskandalo ng kabit. May iba pa rito. Mas mabigat. Lumapit ang 2 security guard pero hinarang sila ng tatay ko. Sandali, sabi ni Papa. Mababa pero buo. Walang hahawak sa anak ko at sa babaeng iyan hanggat hindi malinaw ang nangyayari. Si Papa, si Ernesto Reyes, hindi pala sigaw. Sa bahay, kapag galit siya, mas lalong bumababa ang boses niya. At nung narinig ko iyon, kahit papaano, may maliit na parte ng dibdib kong tumibay. Sir, sabi ng hotel manager, pawis na, we need to control the situation. Then control your people, sagot ni Papa. Hindi ang biktima. Biktima? Hindi ko pa alam kung ako ba, si Mara, o ang batang si Mateo. Baka kaming 3. Hinawakan ni Mara ang anak niya ng mas malapit sa dibdib. Ang bata, pagod na sa kaiyak, nakasubsob na lang sa balikat niya. Napansin ko ang manipis na pulang marka sa pulso ni Mara, hindi sugat na sariwa, pero bakas ng matagal na pagkakahawak. Hindi ko tinanong, hindi sa gitna ng lahat. Lucy, bulong ni Adrian, lumapit sa akin. Please, let's go somewhere private. Private? Tinignan ko siya. Gabi ng kasal natin, may babaeng dumating na may dalang birth certificate na pangalan ng tatay mo ang nakalagay, tapos ang gusto mo, private? Hindi ganito dapat. Alin? Putol ko. Ang malaman ko o ang malaman ng lahat? Hindi siya nakasagot. Doon nagsimula ang unang maliit na pagbagsak. Hindi iyon sigawan, hindi iyon sampalan, kundi katahimikan ng lalaking hindi makapagbigay ng simpleng sagot. Mula sa gilid, biglang lumapit ang kapatid ni Adrian, si Rina. Lawyer siya, o iyon ang palaging ipinagmamalaki ni Celia sa akin. Lucy, you have to be careful. That document may be fake. You shouldn't be holding it. Napatingin ako sa kanya. Kung fake, bakit takot na takot kayong hawakan ko? Tumigas ang panga niya. Because this can destroy people. Truth usually does, sabi ko. May kung anong dumaan sa mukha niya. Inis, takot, o pagkapahiya. Pero bago pa siya makasagot, kumilos si Celia at biglang inabot ang papel sa kamay ko. Mabilis siya, pero mas mabilis si Mara. Wag, sigaw ni Mara, sabay hakbang palayo. Sa paggalaw niya, bumukas ang zipper ng luma niyang bag at may ilang papel na nahulog sa sahig. Isang resibo, isang maliit na card ng klinik, isang photocopy ng ID. Yumuko ako bago pa makalapit ang iba. Ang resibo ay mula sa isang private hospital sa Calamba. May petsang halos 2 taon na ang nakalipas. Hindi nakapangalan kay Mara bilang payor. Sa maliit na linya sa ibaba, nakasulat, Paid by R. Natividad. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa batok ko. R. Natividad. Pwedeng Rogelio, pwedeng Rina, pwedeng ibang tao, pero sa mukha ni Rogelio nang makita niyang hawak ko, alam kong hindi ito basta inisyal. Lucy, sabi niya sa unang pagkakataon, boses na pilit kalmado. Huwag kang magpapagamit sa taong naghahanap ng pera. Kung pera lang ang habol niya, bakit ngayon siya pumunta? Bakit sa gabi ng kasal? Hindi siya sumagot. Si Celia ang sumalo. Dahil alam niyang vulnerable tayo ngayon, dahil alam niyang mapapahiya kami. Tayo? Tanong ko. Napaawang ang labi niya. Doon ko narinig ang sarili kong tumawa ng mahina. Walang saya. Parang basag na baso. Kayo, sabi ko, hindi tayo.
Iyon ang unang beses kong hinati ang sarili ko mula sa pamilyang ilang oras pa lang ang nakalipas ay tinanggap ko sa pangalan. Si Adrian, napalunok. Lucy, asawa kita. Hindi pa rehistrado ang kasal natin, sabi ko. Hindi ko alam kung bakit iyon ang pumasok sa isip ko. Siguro dahil anak ako ng guro at mekaniko, pinalaki akong kahit gaano kasakit ang emosyon, hanapin mo pa rin ang tornilyo kung saan lumuwag ang makina. Sa simbahan, oo, nakapagpalitan kami ng vows. Pero civil registration, documents, processing, hindi iyon magic. May oras, may hakbang, may record. At ngayong may record na nakaharap sa akin, doon ako kakapit. Nag-iba ang mukha ni Rina. Lucy, don't say anything reckless. Reckless? Tiningnan ko siya. Ang reckless, yung ikakasalang kapatid mo habang may babaeng tinatakot ang pamilya niyo? Allegedly, malamig niyang sabi. Good, sagot ko. Then we'll verify. Tumahimik siya. Sa likod ng hall, may ilang bisitang nagsimulang umalis. May iba namang hindi makaalis dahil masyadong gutom sa tsismis. Narinig ko ang isang tita ni Adrian na bumulong. Kaya pala biglang nawala yung kasambahay nila dati. Kasambahay. Doon ko unang kinabit ang mukha ni Mara sa isang alaala. 2 taon na ang nakaraan, unang beses akong dinala ni Adrian sa bahay nila sa Lipa. May babaeng tahimik na nag-abot ng kape sa salas. Hindi siya tumitingin ng diretsyo. Payat, mahaba ang buhok, at may maliit na nunal sa gilid ng labi. Si Mara iyon. Dati kang nagtatrabaho sa kanila, sabi ko. Napapikit siya. Oo. Bakit ka umalis? Tiningin siya kay Rogelio. Hindi na niya kailangang magsalita, pero nagsalita pa rin siya. Hindi ako umalis, Ma'am Yusi. Pinaalis ako. Biglang sumabog ang bulungan. Enough! Sigaw ni Rogelio. At sa unang pagkakataon, alingaw-mawang tunay na boses niya. Hindi na siya kalmadong ama ng groom. Hindi na siya respetadong kontraktor. Siya ay lalaking nasanay na kapag sinabi niyang tama na, tumitigil ang mundo. Pero hindi ako tumigil. Tiningnan ko si Trina, ang wedding coordinator ko. May small function room ba rito? Oo, nanginginig niyang sagot. Sa likod, ma'am. Tawagin mo ang parents ko at isang hotel representative. Kailangan may witness kung may kukunin o ibibigay na dokumento. Nakita kong kumibot ang mukha ni Rina. Hindi niya inaasahan iyon ang gagawin ko. Akala nila siguro iiyak ako, tatakbo o tatago sa CR habang sila ang mag-aayos ng istorya sa labas. Pero sa gabing iyon, natutunan ko ang unang aral ng pagtataksil. Kapag ang kasinungalingan ay naka-Amerikana, naka-gown at may sariling table sa reception, huwag mo siyang labanan ng sigaw. Labanan mo ng saksi. At habang papunta kami sa maliit na function room, naramdaman kong may isang kamay na humawak sa siko ko. Si Adrian. Lucy, sabi niya, halos pabulong. Please, don't ruin my father. Doon tuluyang gumuho ang huling piraso ng pag-asa ko. Hindi niya sinabing, tulungan nating malaman ang totoo. Hindi niya sinabing, protektahan natin ang bata. Ang sinabi niya, don't ruin my father. At doon ko naintindihan, sa gabing iyon, hindi lang ako niloko ng isang pamilya. Pinapapili nila ako kung magiging bahagi rin ako ng pagtatakip. Maliit ang function room sa likod ng ballroom. Walang chandeliers, walang bulaklak, walang string quartet, isang mahabang mesa, 8 upuan, dispenser ng tubig at fluorescent light na masyadong maliwanag para sa mga taong sanay magtago sa dilim. Doon kami naupo. Ako sa gitna, katabi si Mama at Papa. Sa kabilang dulo, si Mara, karga pa rin si Mateo na ngayon ay nakatulog na sa pagod. Sa harap namin, si Adrian, Celia, Rogelio at Rina. Nasa gilid ang hotel manager at si Trina, parehong mukhang gustong maglaho.
Sa labas ng pinto, naririnig pa rin ang mahihinang boses ng mga bisita. May tumatawa ng pilit, may umiiyak, may nagbubulong. Ang kasal na dapat sana'y puno ng basbas, naging kwartong puno ng ebidensya. "Let's be civilized," sabi ni Rina. Binuksan ang phone niya na parang magre-record. "Hindi ako nagpunta rito para makipagnegosasyon," sabi ni Mara. "Then why are you here?" Huminga ng malalim si Mara. Tinignan niya ako, hindi sila. "Dahil may kukuha sa anak ko ngayong gabi, para akong sinapak sa dibdib." "Sinong kukuha?" tanong ko. Hindi agad siya sumagot. Hinaplos niya ang likod lang anak niya, dahan-dahan parang bawat kilos ay pagpigil sa sariling manginig. "May tumawag sa akin kaninang hapon. Hindi ko kilala ang number. Sinabi niya kapag hindi ako pumunta sa hotel bago matapos ang reception, may pupunta sa tinutuluyan namin sa turbina. May dala raw silang papel, pirma ko na lang ang kulang." "Anong papel?" tanong ni Papa. Mula sa bag, naglabas si Mara ng isa pang dokumento. Hindi birth certificate, isang demand letter. Photocopy lang pero malinaw ang heading ng law office. Nakalagay roon na may voluntary child custody arrangement na inihahanda raw para sa ikabubuti ng bata. May mga salitang mabibigat pero ang ibig sabihin simple. Isuko ni Mara si Mateo sa pamilyang Natividad, tumanggap ng pera at manahimik. Hindi ko alam kung mas nanaig ang galit ko o lamig sa katawan. "Rina," sabi ko, "alam mo ito?" "Anyone can draft a fake letter," sagot niya. Pero hindi niya tinignan ang papel ng diretsyo. Isa pang clue. Kapag walang kasalanan ng tao, karaniwang unang ginagawa ay tignan ang paratang para patunayan kung mali. Pero si Rina, umiwas muna. May pangalan ng law office, may contact number, may reference code. "Lucy," singit ni Adrian, pagod ang boses. "Hindi ito ang tamang paraan." "May tamang paraan ba para malaman kung may batang pilit kukunin ng pamilya mo?" "Hindi mo alam ang buong istorya." "Then tell me." Tumingin siya sa ata niya, hindi sa akin. Iyon ang paulit-ulit na pagsagot niya kahit walang salita. Si Rogelio ang may hawak ng susi, si Adrian ang bantay ng pinto. "Mara," sabi ko, mas mahinahon, "bakit mo sinabi sa ballroom na anak siya ng asawa ko?" Napayuko siya. Doon ko unang nakita ang hiya sa mukha niya. Hindi yung hiya ng sinungaling na nahuli, kundi hiya ng taong alam niyang mali ang salitang ginamit niya pero wala na siyang ibang paraan para marinig. Dahil kung sinabing anak siya ng biyanan mo, walang maniniwala. Baka hilahin lang ako palabas, baka kunin ang bata bago mo makita ang papel. Tumahimik ako. Masakit pakinggan pero may lohika. Sa lipunan katulad natin, minsan mas pinapakinggan ang iskandalo kaysa sa katotohanan. Kapag sinabing anak ito ng groom, lahat lilingon. Kapag sinabing anak ito ng matandang mayaman, baka tawagin lang siyang oportunista. Hindi ako proud doon. Alam kong nasaktan kita. Pero hindi ko alam kung kanino pa lalapit. Noong nagtatrabaho ako sa bahay nila, ikaw lang ang taong kinausap ko ng parang tao. Kumirot ang dibdib ko. Naalala ko nga, noong unang bisita ko sa bahay ng Natividad, napansin kong nangingimig ang kamay ni Mara habang naglalagay ng tasa sa mesa. Tinanong ko siya kung napasuba siya. Nagulat siya noon, parang hindi na sanay na tanungin kung okay lang. Binigyan ko siya ng ointment mula sa bag ko. Maliit na bagay sa akin. Sa kanya pala, tanda na maaari akong pagkakatiwalaan. Hindi mo kasalanan kung anong ginawa nila, sabi ni Mama. Unang beses nagsalita. Malambot ang boses niya, pero may diin. Pero kailangan nating maging sigurado. Lahat ng papel dapat verified. Tumanggo ako. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng sumabog lang. Dahil kung gusto kong tulungan si Mara at protektahan ang sarili ko, kailangan kong siguraduhin na ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi sapat ang iyak, hindi sapat ang paratang, hindi sapat ang resibo kung pwedeng sabihing peke.
kailangan ng chain. Saan galing ang birth certificate? Sino kumuha? Certified ba? Sino ang may access? Bakit may demand letter? Sino ang nagpadala? May tawag ba? May text ba? May witness pa? Nasaan ang original ng birth certificate? Tanong ko. Nasa envelope, sabi ni Mara. Galing PSA outlet sa Kalamba. Kumuha ko kahapon. May receipt ka? Tumanggo siya at inilabas ang maliit na papel. Hinawakan yun ni Papa at tinignan. May transaction number. Napansin kong si Vina ay nagtatype na sa phone niya. Kanino ka nagme-message? Tanong ko. None of your business. Everything is my business tonight. Nagtaas si Rina ng kilay. Careful, Lucy. You are emotional. Hindi, sabi ko. Kaya nga kayo kinakabahan kasi hindi ako emotional enough para magkamali. Biglang tumayo si Rogelio. Kumayod ang paa ng upuan sa sahig. Matinis, nakakakilabot. Tama na ito, sabi niya. Lucy, anak, hindi mo kailangang madamay sa gulo ng babaeng iyan. Anak, ang dali niyang sabihin. Kanina sa simbahan, parang yakap ang salitang iyon. Ngayon, parang tali. Hindi niyo ako anak, sagot ko. At kung totoo ang papel na ito, may anak kayong hindi niyo kayang tignan. Tumigas ang mukha niya. Hindi siya sanay na kinakausap ng ganon, lalo na ng babaeng ilang oras pa lang sa pamilya nila. Hindi mo alam ang sakripisyong ginawa namin para kay Adrian, sabi ni Celia, nanginginib sa galit. Hindi mo alam kung gaano kahirap protektahan ang pangalan ng pamilya. Pangalan? Tanong ni Papa. Mas mabigat pa ba ang pangalan ninyo kaysa sa bata? Walang sumagot. Doon tumunog ang phone ni Mara. Napapitlag siya. Nasa mesa ang phone, basag ang screen protector. Unknown number. Nag-vibrate ng nag-vibrate hanggang sa magising si Mateo at umiyak ulit. Sagutin mo, sabi ko. I-speaker mo. Lucy, don't, mariing sabi ni Rina. Pero nasagot na ni Mara. Tahimik muna. Pagkatapos, boses ng lalaking hindi naming kilala ang lumabas sa speaker. Nasaan ka na? Sabi sa'yo huwag kang gagawa ng esena. May tao na sa inuupahan mo. Kapag hindi mo pinirmahan yung custody paper, hindi mo na makikita ng maayos ang bata bukas. Nanigas ang lahat. Hindi ako huminga. Si Mama, napahawak sa rosaryong nakatali sa pulso niya. Si Papa, tumayo ng dahan-dahan. Si Adrian, napatingin kay Rina. Si Rina, sa unang pagkakataon, nawalan ng kulay. At si Rogelio ay hindi nagulat. Yun ang pinakamatinding clue sa gabing iyon. Hindi siya nagulat. Nainis siya. Parang empleyado niyang pumalpak ang tumawag ng maling oras. Pinatay ni Mara ang tawag habang umiiyak. Ayan, halos pabulso. Hindi natin alam kung sino iyon, pero mahina na ang boses ni Rina. Pero alam natin kung sino ang hindi nagulat. Tumingin ako kay Rogelio. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang ilaw sa taas namin ay umuugong. Sa labas, may kumatok sa pinto pero walang nagbukas. Sa mesa, nakalatag ang birth certificate, hospital receipt, demand letter, PSA receipt, at phone ni Mara na parang maliliit na bato sa ilalim ng ilog. Isa-isa silang hindi mukhang malakas, pero kapag pinagsama, pwede silang makabuo ng tulay o bitag. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag kay Attorney Bea Reyes na nagtatrabaho sa Legal Aid Clinic sa Maynila. Nang sumagot siya, hindi ko na pinaganda ang salita. Bea, sabi ko, kailangan ko ng tulong. Nasa wedding reception ako. May bata, may birth certificate, may demand letter, at may threat sa custody. Kailangan naming malaman ang tamang legal steps ngayon. Narinig ko ang hininga niya sa kabilang linya. Pagkatapos, naging seryoso ang boses niya. Lucy, makinig ka. Huwag niyong ibibigay ang original documents kahit kanino. I-picture niyo lahat, i-save ang call log. Kunin ang pangalan ng hostile staff na witness at kung may immediate threat sa bata, pumunta kayo sa Women and Children's Desk o sa pinakamalapit na police station. Huwag kayong sasakay ng kotse ng pamilya ng groom. Napatingin ako kay Adrian. Masakit. Dahil kahit mahal ko siya, kahit ilang oras pa lang ang nakalipas ay pinangakuan ko siyang pipiliin ko siyang araw-araw, ngayon kailangan kong tanggapin na ang unang araw ng pagiging asawa ko ay ang araw din kong kailangan kong iligtas ang sarili ko mula sa pamilya niya. Adrian, sabi ko, halos basag na. Please,
Don't do this. Tinignan ko siya ng matagal. Sa mukha niya, nakita ko ang lalaking minahal ko. Ang lalaking naghintay sa akin sa terminal kapag late ako galing trabaho. Ang lalaking nagdala ng lugay kay mama noong nilagnat ito. Ang lalaking marunong humingi ng tawaran kapag nahuhuli sa date. Pero sa likod ng lalaking iyon, may pamilyang sinanay siyang manahimik. At sa gabing iyon, kailangan kong malaman kung alin sa dalawa ang mas mahal niya. Ako o ang katahimikan nila? Adrian, sabi ko, hindi ko ito ginagawa para sirain ka. Lumunok siya. Ginagawa ko ito dahil may batang natutulog sa biksig ng isang inang takot na takot. At kung hindi natin kayang protektahan ang pinaka-inosente sa kwartong ito, walang saysay ang kahit anong singsing sa daliri ko. Hinuod ko ang wedding ring. Hindi ko ibinato. Hindi ko inihagis sa mukha niya. Inilapag ko lang sa mesa, katabi ng birth certificate. Tahimik, mabigat, parang pirma sa desisyong hindi na mababawi. Simula ngayon, record muna, bago relasyon. At sa unang pagkakataon buong gabi, hindi Familia Natividad ang nagdikta ng susunod na mangyayari. Hindi kami sumakay sa kotse ng pamilya ng Natividad. Iyon ang unang maliit na paglaya ko. Sa labas ng hotel, habang unti-unting nauubos sa mga bisita at ang mga bulaklak sa entrance ay nagsisimula ng malanta, tumayo kami sa ilalim ng malamig na ilaw ng driveway. Nakabalabal sa akin ang coat ni Papa dahil naninginig na ako. Hindi ko alam kung sa lamig, sa pagod o sa bigat ng katotohanang hawak ko sa phone ko. Nakapicture na ang lahat. Birth certificate, PSA receipt, hospital receipt, demand letter, call log, at pangalan ng hotel staff na nakasaksi sa pagbabanta. Si Trina mismo ang nagbigay ng written note na narinig niya ang tawag sa speaker. Naninginig ang kamay niya habang pumipirma, pero ginawa niya. Ma'am Lucy, sorry po. Akala ko wedding problem lang. Hindi ko alam na ganito. Ngumiti ako ng mahina. Ako rin. Dumating si Attorney Bea makalipas ang halos isang oras. Naka-jeans lang siya, puting blouse at halatang galing sa bahay. Pero paglapag niya pa lang sa driveway, parang may pader na biglang tumayo sa pagitan namin at ng mga Natividad. Nasaan ang bata? Unang tanong niya. Kargado ni Mara. Sagot ko. Good. Walang kukuha sa kanya hanggat walang court order o malinaw na authority. At kung may threat, pupunta tayo ngayon sa Women and Children Protection Desk para magpa-blotter at humingi ng guidance. Hindi nagustuhan ni Rina iyon. Counselor, malamig niyang sabi, you're making this bigger than it is. Tumigil si Bea at hinarap siya. May threat sa custody ng minor, may alleged coercion, may possible falsification or record tampering. Bigger na ito bago pa ako dumating. Iyon ang unang beses kong nakitang umurong si Rina nang hindi umaalis sa kinatatayuan niya. Sa police station kami nagtungo, hindi para magdrama kung hindi para maglagay ng marka sa oras. Iyon ang sabi ni Bea. Kapag may nangyaring masama bukas, dapat may record na yung gabi na nagsasabi na may banta na. Pagdating namin doon, nakaupo si Mara sa plastic chair, yakap si Mateo. Wala na siyang lakas umiyak. Nakatingin na lang siya sa sahig habang kinukwento sa babaeng pulis, ang tawag, ang demand letter, at kung paano siya nataranta nang may nag-text na may tao raw sa inuupahan niya. Ako naman, pinapanood si Adrian sa labas ng glass door. Sumunod siya, hindi kasama ang kamilya niya, pero hindi rin siya lumalapit sa akin. Iyon ang pinakamasakit na klase ng distansya. Yung pisikal na ilang hakbang lang, pero moral na parang kabilang probinsya. Kinabukasan, halos hindi sumikat ang araw sa pakilamdam ko. Sa bahay ni na Mama muna ako natulog, kung matatawag mong tulog ang pagdilat sa kisamin ng 3 oras. Pagka alas 9, nagpunta kami sa Civil Registry at PSA outlet para mag-request ng certified true copy at mag-verify ng details. Doon lumitaw ang ikalawang mukha ng record. May registered birth certificate si Mateo na may pangalan ni Rogelio bilang ama. Pero ayon sa staff na kausap ni Bea, may pending request noon para sa correction. Hindi pa approved, pero may attempt. Correction ng ano? Tanong ko. Tanggalin ang father's information.
Mahinang sabi ng staff matapos tingnan ang system reference na dala ni Mara. May supporting affidavit daw na nagsasabing mistake ang entry. Mistake? Ulit ni Mara, halos mabitawan ng bag. Hindi mistake ang anak ko. Pinahawakan ko ang braso niya. Sino ang nag-file? Tanong ni Bea. Hindi pwedeng basta ibigay lahat, pero may reference copy ang staff ng receiving document. Pangalan ng nag-asikaso, ang isang liaison officer ng law office na nasa demand letter. At sa dulo ng photocopy ng affidavit, hindi full clear ang pirma, pero sapat na para magdilim ang paningin ko. Lagda ni Rogelio. Hindi lang siya nasa birth certificate, may galaw na para burahin siya. Habang nakatayo kami sa harap ng counter, naalala ko ang mukha niya gabi. Hindi gulat, inis, parang naistorbo lang ang plano. Lucy, sabi ni Bea, hindi ito panalo. Actually, mas delikado na ngayon. Bakit? Kasi may attempt to alter the narrative. Kapag may pera at koneksyon sila, pwede nilang palabasin na error ang record at extortion ang ginawa ni Mara. Kailangan nating patunayan na hindi lang papel ito. Kailangang chain, pregnancy, support, hospital, witnesses, threats. Tinignan ko si Mara. Nakasubsob siya sa ulo ni Mateo, parang humihingi ng lakas sa batang siya dapat ang pinoprotektahan. Doon ko naramdaman ang bigat ng sariling papel ko. Bride sana ako. Ngayon, witness. Sa hapon ding iyon, tumawag si Adrian. Matagal kong tinitigan ang pangalan niya sa screen bago sinagot. Lucy, sabi niya, pagod at mababa ang boses. Can we talk? Kung tungkol ito sa paghinto ko, hindi. Hindi. May kailangan kang malaman. Tumahimik ako. Nagsisinungaling ba ang tatay mo? Tanong ko. Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos, narinig ko siyang huminga ng basag. Hindi ko alam ang lahat, pero may alam ako. Kumapit ang daliri ko sa gilid ng mesa. Ano? 2 taon nang nakaraan, may nangyaring gulo sa bahay. Biglang umalis si Mara. Sabi ni Mama, nagnakaw raw siya. Sabi ni Papa, wag na naming banggitin ulit ang pangalan niya. Naniniwala ka ba? Noon, oo. At ngayon? Ngayon, huminto siya. Ngayon, hindi ko na alam kung sino ang pinoprotektahan ko. Parang gusto kong maawa, pero may bahagi sa akin na pagod nang umintindi sa mga lalaking laging huli kong matatauhan. Adrian, sabi ko, hindi sapat ang hindi mo alam. May batang tinakot kagabi, may inang pinilit pumirma, may pangalan ng tatay mo sa record. Alam ko. Hindi mo alam, kasi kung alam mo, hindi mo sasabihing wag kong sirain ang tatay mo. Napahinga siya ng malalim. May kopya ako ng lumang bank transfer, sabi niya. Napatigil ako. Ano? Hindi ko alam kung para saan noon. Pinapapirma ako ni Papa minsan sa company disbursement. May isang transfer papunta sa klinik. I saved the copy kasi may mali sa date. Lucy, same month ng panganganak ni Mara. Hindi ako nagsalita. Doon ko naintindihan ang midpoint ng kwentong ito. Hindi pala sapat na makita kong mali ang pamilya niya. Kailangan ko ring makita kung gaano ng katagal na nasa kamay ni Adrian ang parte ng susi at kung bakit ngayon lang niya gustong ibigay. Nagkita kami ni Adrian sa maliit na coffee shop malapit sa simbahan kung saan kami ikinasal. Sinadya ko iyon, hindi para saktan siya, kundi para maalala naming pareho ang bigat ng lugar. Kahapon lang, sa loob ng simbahang iyon, nangako siyang hindi ako iiwan sa hirap. Ngayon, sa harap ng malamig na kape at tissue na hindi ko ginagalaw, kailangan niyang ipaliwanag kung bakit iniwan niya ako sa gitna ng totoo. Dumating siya ng walang driver, walang magulang, walang Rina. Mukhang hindi natulog. Gusot ang polo, namumula ang mata, at wala na yung linis ng lalaking groom kagabi.
Para siyang batang biglang tinanggalan ng apelyidong sinasandalan. Nag-ingat ako pagpunta rito, sabi niya. Baka may sumusunod. Sa akin ka natatakot o sa kanila? Tanong ko. Napayuko siya. Iyon ang sagot. Inilapag niya sa mesa ang brown envelope. Hindi makapal. Pero sa gabing iyon, natutuhan ko na hindi kapal ng papel ang sukatan ng bigat nito. Binuksan ko. May printed copy ng bank transfer. May internal memo ng construction company nila. May note na handwritten, 4MV clinic balance urgent. Hindi buo ang pangalan ni Mara, pero sapat ang initials, sapat ang date, sapat ang halaga. Bakit nasa iyo ito? Tanong ko. Tinago ko dati dahil may mali sa accounting. Akala ko may ginagawang under the table si Papa sa project. Hindi ko na inusisa. Hindi mo inusisa, Lucy, I was working under him. Lahat kami. Lahat kayo natatakot sa kanya, putol ko. Pero ang tanong, hanggang saan kayo pumayag? Napalunok siya. Doon nagsimula ang masakit na bahagi. Hindi na ito tungkol sa babae sa kasal. Hindi na ito tungkol sa birth certificate. Tungkol na ito sa lalaking minahal ko at sa linyang pinili niyang huwag tawirin. Kailan mo unang nalaman na may mali kay Mara? Tanong ko. Matagal bago siya sumagot. Nung nawala siya, narinig ko si Mama at Papa nag-aaway sa study room. Sabi ni Mama, hindi dapat lumaki yan sa labas. Sabi ni Papa, ako ang bahala. Akala ko tungkol sa kaso sa trabaho. Akala mo? O baka iyon ang gusto kong paniwalaan? Iyon ang unang totoong sagot niya. Masakit, pero totoo. Mahal kita, Lucy, sabi niya nanginginig ang boses. Pero buong buhay ko, tinuruan ako na kapag pamilya ang sangkot, manahimik muna. Ayusin sa loob, huwag ipahiya, huwag ilabas. Pamilya rin sana ako kahapon. Napapikit siya. Alam ko, gusto kong masaktan pa siya sa salita ko. Gusto kong magmakaawa siya ng mas matagal. Pero nang nakita ko siyang nakaupo roon, wasak at walang depensa, naintindihan ko ang mas nakakainis na katotohanan. Ang ilang traidor, hindi sumisigaw habang nananaksak. Minsan, nakatayo lang sila sa tabi habang may ibang gumagawa nito. At iyon pa rin ay pagtatraksil. Tinawagan ko si Bea at ipinadala ang scan copy ng documents. Hindi ko hinayaang si Adrian ang magpasa dahil kailangang malinaw ang chain, saan nanggagaling ang kopya, sino nagbigay, kailan natanggap, at ano ang risk. Pinapirma si Bea ng statement na voluntarily niyang ibinigay sa akin ang kopya at alam niyang maaaring gamitin ito para sa verification. Doon siya unang nag-alinlangan. Statement agad, tinignan ko siya. Takot ka pa rin? Hindi sa'yo, sa katotohanan? Wala siyang naisagot. Pinirmahan niya. Pero bago siya umalis, may sinagi siyang mas lalong nagpagulo sa isip ko. Lucy, may safe sa study room ni Papa. May mga old household records doon. Payroll, clinic receipts, kung ano-ano. Si Lola Pilar lang ang may dating susi bago siya na-stroke. Bakit mo sinasabi sa akin iyan? Dahil kagabi, narinig ko si Rina. Pinapakuha niya sa driver ang naman ng safe bago pa may mag-request ng documents. Parang may yelong ibinuhos sa likod ko. Nasaan si Lola Pilar na yun? Nasa bahay. Bedridden. May yaya siya, si Aling Remy. Mapagkakatiwalaan? Hindi ko alam. Lahat na lang hindi mo alam, Adrian. Napatingin siya sa akin, nasaktan, pero hindi ako humingi ng tawad. Dahil totoo. Umalis siya na parang mas matanda ng 10 taon. Naiwan ako sa coffee shop kasama ang brown envelope, malamig na kape, at tanong na ayaw tumigil sa isip ko. Kung hindi ko siya pinakasalan kahapon, bakit pakiramdam ko kailangan ko pa ring magdesisyon bilang asawa? Pag-uwi ko kina Mama, nandoon si Mara at Mateo. Pinatuloy muna namin sila dahil hindi naligtas sa inuupahan nila. Si Mateo, naglalaro ng takip ng biscuit container sa sahig. Tawa siya ng tawa, walang alam na may mga taong pinag-aagawan ang pangalan niya, parang lupa. Umupo ako sa tabi ni Mara. May tanong ako, sabi ko. Noong buntis ka, tumulong ba si Adrian? Nabilisan siyang umiling. Hindi niya alam. O kung alam man niya, hindi siya lumapit sa akin. Si Rogelio? Nanigas ang mukha niya. Si Sir ang nagdala sa akin sa klinik nung una.
Pagkatapos, hindi na siya nagpakita. Pera na lang, utos na lang. Tapos nung nanganak ako, sabi nila mas mabuti raw kung iiwan ko ang bata sa kanila. Kaya ka tumanggi. Anak ko siya, ma'am. Hindi na ako nagsalita. Minsan, ang pinakamalinaw na katotohanan ay pinakasimple. Anak ko siya. Hindi asset, hindi kahihiyan, hindi record na pwedeng burahin. Kagabi noon, may dumating na sulat sa bahay ni na mama. Hindi post office, iniwan lang sa gate. Walang pangalan. Binuksan ni Papa habang nasa likod kami. Isang printed message lang. Lucy Reyes, huwag kang makialam sa dugong hindi sayo. Hindi mo na ituloy ang kasal. Huwag mong ituloy ang gulo. Napahawak si Mama sa dibdib niya. Si Mara, nayakap si Mateo. Ako, kinuha ang papel gamit ang plastic folder, gaya ng bilin ni Bia, at hindi ko hinawakan ng diretsyo. Dati, akala ko ang tapang ay pagsagot ng malakas. Ngayon, natututuhan ko, minsan ang tapang ay pagpigil sa sariling magwala para hindi masira ang ebidensya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na tinanong kung dapat pa akong lumaban. Ang tinanong ko na lang, Papa, may kakilala ka bang pwedeng maghatid sa atin bukas sa Lipa? Tiningnan niya ako. Bakit? Pupuntahan natin si Lola Pilar. Dahil kung may safe, may record. At kung may record, may kasaysayang hindi pa nila nasusunog. Madilim ang bahay ng mga natibidad kahit tanhaling tapat. Hindi dahil walang araw, malaki ang bintana nila, mataas ang kisame at maluwad ang sala. Pero may klase ng bahay na kahit maraming ilaw, mabigat pa rin sa loob. Parang bawat dingding may narinig na umiiyak at piniling manahimik. Kasama ko si Papa, si Bea at si Mara. Hindi namin dinala si Mateo, naiwan siya kay Mama para ligtas. Pagdating namin sa gate, ayaw muna kaming papasukin ng guard. Wala po si Sir, sabi niya. Good, sagot ni Bea. Hindi siya ang sadya namin. Narito kami para makausap si Mrs. Pilar Natividad kung papayag siya at para i-verify ang welfare ng household witness na si Aling Remy. Halatang hindi naintindihan ng guard ang lahat, pero nang nakita niya ang ID ni Bea at ang seryosong mukha ni Papa, tumawag sa loob. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang gate. Si Aling Remy ang sumalubong sa amin. Nasa 50 anyos, maliit, kulubot ang kamay at may mata ng taong sanay tumingin muna sa paligid bago magsalita. Sa likod niya, may tahimik na hallway papunta sa kwarta ni Lola Pilar. Nako, Ma'am Lucy, bulong niya, hindi kayo dapat nandito. May kukunin ba sila sa safe? Tanong ko agad. Namuti ang labi niya. Yun ang sagot. Dinala niya kami sa kwarto ni Lola Pilar. Matanda na ang lola ni Adrian. Kalahati ng katawan ay mahina dahil sa stroke, pero buhay na buhay ang mga mata. Nasa tabi ng kama ang maliit na altar, bote ng liniment, rosaryo at lumang kahon ng biskit na ginawang lalagyan ng gamot. Pagkakita niya sa akin, gumalaw ang kamay niya. Lola, sabi ko, lumuhod sa tabi ng kama. Ako po si Lucy. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi siya makasalitang malinaw, pero itinuro niya ang drawer sa tabi ng kama. Si Aling Remy ang nagbukas. Sa loob, may maliit na notebook na luma, kulay asul, at may garter sa gitna. Hindi safe, hindi vault, hindi dramatic na folder. Notebook lang. Pero nung binuksan ni Bea, nakita namin ang petsa, pangalan, halaga, at maikling notes. Mara, vitamins, 1,850. Clinic check, driver Ben, 3,200. Sir R. Bilin, walang lalabas na resibo sa bahay. Baby supplies, wag ipakita kay Ma'am C. Hindi ako makahinga. Hindi ito instant win, hindi ito legal proof na sapat mag-isa, pero ito ang klase ng ebidensya na may amoy ng bahay, may ritmo ng araw-araw, may takot sa bawat abbreviation.
Si Lola ang nagpapasulat. Tanong ni Bea. Tumanggo si Aling Remy. Ako po ang sumusulat. Si Lola Pilar po kasi noon, bago siya na-stroke, alam niya lahat ng gastos sa bahay. Ayaw niyang may nawawalang pera. Pero nung kay Mara na, pinapahiwalay ni Sir. Sabi niya, huwag ipakita kay Ma'am Celia. Bakit mo tinago? Tanong ko. Napaluha si Aling Remy. Kasi akala ko balang araw may magtatanong, pero walang nagtatanong. Lahat takot. Naramdaman kong lumingon si Mara sa bintana. Hindi siya umiiyak ng malakas. Tahimik lang. Mas masakit iyon. Parang matagal niyang alam ang totoo, pero ngayon lang niya nakitang may ibang taong handang magsabing nangyari nga. Biglang may bumukas na pinto sa hallway. Dumating si Celia. Kasama si Rina. At sa likod nila, si Rogelio. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa kanila, pero sa bilis ng lakad nila, malinaw na alam nilang may hinahanap kami. Ano itong ginagawa ninyo sa bahay ko? Sigaw ni Celia. Bahay ni Lola Pilar ito. Mahinang sabi ni Aling Remy. Isang tingin lang ni Celia sa kanya, napaatras na siya. Pero hindi na ako ang babaeng madaling mapaatras. May notebook si Lola. Sabi ko, household record. Nagbago ang mukha ni Rogelio. Saglit lang, pero sapat. Private family property. Sabi ni Rina, you have no right to take that. Hindi namin kukunin ng walang consent. Sagot ni Bea. Pero pwedeng mag-execute ng sworn statement si Aling Remy tungkol sa laman nito at pwedeng i-preserve ang copy kung papayag ang may-ari o custodian. Custodian? Tumaas ang boses ni Celia. Kasambahay lang siya. Doon umangat ang tingin ni Mara. Kasambahay lang. Iyon pala ang ugat ng lahat. Kapag mahirap, pwedeng burahin. Kapag kasambahay, pwedeng patahimikin. Kapag bata ang dala, pwedeng tawaging istorbo. Hindi siya lang. Sabi ko, siya ang nakakita sa mga bagay na ayaw niyong makita ng iba. Lumapit si Rogelio sa akin. Hindi mabilis, hindi galit na halata. Mas nakakatakot iyon. Tahimik na lalaki, mabigat ang hakbang, sanay na gumagalaw ang tao kapag siya ang papalapit. Lucy, sabi niya, pwede pa itong tumigil. Hindi mo kailangang dalhin ang sarili mo sa putik. Putik niyo ito. Sagot ko. Tumigas ang mukha niya. Magkano? Tanong niya. Akala ko mali ang rinig ko, pero itinuloy niya. Hindi natuloy ang kasal. Naiintindihan ko ang hiya ng pamilya mo. Bibigyan kita ng bahay, negosyo, settlement. Si Mara, bibigyan ko rin. Pero tapos na ito. Walang kaso, walang media, walang korte. Hindi sumigaw si Papa, pero humakbang siya sa tabi ko. Binibili niyo ba ang anak ko? Binibigyan ko siya ng paraan para hindi masira ang buhay niya. Doon ako natawa. Mahina. Masakit. Sir Rogelio, nasira ang buhay ko nung pinapasok niyo ako sa pamilyang may tinatagong ganito. Hindi ngayon. Tumingin siya kay Mara. At ikaw, tanong niya, gusto mo bang lumaki ang anak mo na laman ng kaso? Gusto mo bang bawat record niya may bahid ng iskandalo? Nakita kong nanginig si Mara. Doon siya tumama. Hindi sa pera, hindi sa takot, sa anak. May moral na kutsilyong inilapag sa mesa. Kung lalaban kami, madadamay si Mateo. Kung tatahimik kami, mabubura siya. Hinawakan ko ang kamay ni Mara. Hindi natin siya ipaglalaban para gawing iskandalo. Ipaglalaban natin siya para hindi siya palakihing kasinungalingan. Pumikit si Mara. Pagmulat niya, may luha, pero may tibay. Hindi ko ibibigay ang anak ko, sabi niya kay Rogelio, at hindi ko na ibebenta ang katahimikan ko. Doon nawala ang natitirang maskara ni Rogelio. Then you will regret this. Mabilis na itinaas ni Bea ang phone niya. Noted. That sounded like a threat. Nagpanting ang panga ni Rogelio. Sa sandaling iyon, hindi pa kami nananalo. Wala pang judge, wala pang order, wala pang formal accountability. Pero may nagbago. Dati, sila ang may bahay, pera, pangalan, abogado,
at takot ng mga tao. Ngayon, kami ang may record, may witness, may chain, at higit sa lahat, may dahilan para hindi umatras. Paglabas namin sa bahay ng Natividad, hawak ni Bea ang signed statement ni Aling Remy, pictures ng notebook with consent ni Lola Pilar na kinumpirma sa video at kopya ng ilang pahina. Hindi namin kinuha ang notebook, iniwan namin iyon sa kwarto, pero hindi na siya lihim. Sa kotse, tahimik kaming lahat, hanggang magsalita si Papa. Lucy, anak, alam kong masakit, pero proud ako sa'yo. Doon pa lang ako umiyak. Hindi malakas, hindi pang teleserye, tahimik lang habang nakatingin sa daan, kasi sa unang pagkakataon mula nung isinuot ko ang gown kahapon, naramdaman kong hindi ako iniwan sa altar. Ako pala ang umalis sa bitag. At sa likod namin, sa malaking bahay na iyon, nagsisimula ng gumalaw ang mga taong akala nila kayang bilhin ang katahimikan. Hindi nila alam, ang katahimikan kapag napuno na, hindi sumisigaw agad. Nagre-record muna. Akala ko, pagkatapos naming lumabas sa bahay ng Natividad, tatahimik muna ang lahat. Mali ako. Ang kasinungalingan, kapag nasugratan, hindi agad namamatay. Kumakawala muna. Naninipa. Naghahanap ng ibang sisihin. Kinabukasan, bago pa magtanghali, may kumalat na post sa Facebook. Walang pangalan, pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. May babaeng sumira ng kasal dahil sa pera. Kawawa naman ang groom at pamilya. Ingat sa mga taong gagamit ng bata para makakuha ng settlement. May kasamang malabong larawan ni Mara sa labas ng hotel. Karga niya si Mateo. Hindi kita ang mukha ng bata, pero sapat na para maintindihan ng mga marites kung anong kwento ang gusto nilang buuin. Nakita ko ang post habang nasa kusina kami ni na Mama. Si Mara sa sala, pinapakain si Mateo ng lugaw. Nang nabasa niya ang unang comment, kaya pala mukhang desperada. Nabitawan niya ang kutsara. Kinuha ko ang phone sa kamay niya. "Huwag mong basahin." "Paano kung makita ng anak ko balang araw?" Naninig niyang tanong. Makikita rin niya kung paano mo siya ipinaglaban. Pero sa loob ko, kumukulo ang galit. Gusto kong sumagot. Gusto kong ilabas lahat ng dokumento. Gusto kong ipakita ang notebook, resibo, call log, pangalan ni Rogelio, lahat-lahat. Pero pinigilan ako ni Bea. "Lucy, hindi tayo lalaban sa comment section. Doon nila tayo gustong hilahin. Sa legal record tayo kikilos." Kaya iyon ang ginawa namin. Sa halip na mag-post, naghain si Mara ng formal complaint tungkol sa threat at coercion. Nag-execute ako ng affidavit bilang witness sa nangyari sa reception. Ang pagdating ni Mara, ang birth certificate, ang tawag sa speaker, ang reaksyon ng pamilya Natividad, at ang olok ni Rogelio sa bahay nila. Nagbigay rin si Trina, ang hotel manager, at si Papa. Hindi madali. Sa bawat pirma, pakiramdam ko pinuputol ko ang natitirang tali sa lalaking dapat sana'y asawa ko. Dumating si Adrian sa legal aid office ng hapon. May dala siyang folder. Pagpasok niya, tumigil ang lahat. Si Mara, hindi siya tinignan. Si Bea, hinintay lang kung magsasalita siya. Ako, pinilit kong huwag mabasa sa mukha ko kung gaano pa rin kasakit makita siya. "I have more," sabi niya. Inilapag niya ang folder. Nasa loob ang kopya ng old company disbursements, text screenshots mula kay Rina tungkol sa pagkuha ng laman ng safe, at isang audio recording na ginawa niyang kinaumagahan. Hindi namin hiningi, pero ginawa niya. Sa recording, narinig ang boses ni Rogelio. "Kung hindi tatahimik si Lucy, unahin niyo si Mara. Siya ang madaling sirain." Nang narinig yon ni Mara, napahawik siya sa lamesa. Hindi siya umiyak, pero para siyang muling nawala sa bahay na iyon 2 taon na ang nakaraan. "Bakit mo ngayon lang ginagawa ito?" tanong ko kay Adrian. Hindi siya nagtanggol sa sarili. "Kasi duwag ako noon."
Tahimik ang kwarto. Akala ko ang pagiging mabuting anak ay pagsunod. Ngayon ko lang naintindihan na minsan ang pagsunod ang unang kasalanan. Hindi iyon sapat para burahin ang ginawa niya, pero sapat para magbukas ng unang pinto sa katotohanan. Pinadokumento ni Bea ang folder. Hindi niya basta tinanggap na parang pelikula na may hero na dumating sa dulo. May chain pa rin. Kailan nakuha? Saan galing? Sino ang may access? May original ba? May risk ba ng editing? Iyon ang pagkakaiba ng paghihingati sa hustisya. Ang paghihingati, mabilis. Ang hustisya, maingat. At habang nag-iingat kami, gumagalaw ang domino. Una, nagbitiw ang hotel staff na pinsan pala ni Rina sa kwento. Siya ang nagbigay ng CCTV hallway clip na nagpapakitang dago pa pumasok si Mara sa ballroom, may dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Hindi siya basta ng gulo, may hinahabol siya. Pangalawa, lumapit ang dating driver ng Natividad, si Ben. Siya ang nakasulat sa notebook ni Aling Remy. Sa una, ayaw niyang magsalita. Pero nang malaman niyang pinapalabas nilang extortionist si Mara, pumunta siya kay Bea. Ako po ang naghatid kay Ma'am Mara sa klinik noon, sabi niya. Utos ni Sir Rogelio. 3 beses. Pangatlo, may nurse sa klinik na nakakilala kay Mara. Hindi niya maibigay lahat ng medical details pero nagbigay siya ng statement na may male companion na nagbayad ng ilang balance gamit ang pangalan ng company account. Hindi pa rin yon dulo, pero sapat na para hindi na nila matawag na gawa-gawa lang. Habang lumalakas ang record namin, lumalakas din ang pananakot. May motor na dumaan sa harap ng bahay ni na Mama ng 2 gabi. May unknown number na tumatawag kay Mara. May nag-message kay Papa. Matanda ka na, huwag kang makialam. Pero bawat pananakot, hindi namin sinagot ng mura. Iniipon namin. Screenshot, date, time, blotter. Tahimik ang aming galaw, pero hindi mahina. Isang gabi, habang tulog si Mateo sa sala at nakaupo kaming lahat sa hapag, nagsalita si Mama. Lucy, anak, ayos ka lang ba talaga? Hindi ako agad nakasagot. Kasi ang totoo, hindi. May mga oras na namimiss ko si Adrian bago ang lahat. Yung Adrian na naghahatid ng pandesal. Yung Adrian na marunong tumawa sa simpleng biro. Yung Adrian na pinaniwalaan kong magiging tahanan. Pero may masakit na parte ng paglaki. Kailangan mong tanggapin na ang taong minahal mo ay totoong tao, hindi lang ang bersyon na mabait sa'yo. Hindi pa ako ayos, sabi ko, pero hindi na ako bulag. Kinabukasan, dumating ang sabpina para sa preliminary proceedings tungkol sa harassment, coercion at mga kaugnay na reklamo. Hawak ko ang papel ng matagal. Hindi ito dramatic na victory. Walang pumalakpak, walang lumuhod. Pero sa papel na iyon, may isang bagay na matagal nang ipinagkait kina Mara at Mateo. May nakinig na sistema. At para sa mga taong ilang taon nang pinapatahimik, minsan iyon ang unang tunog ng paglaya. Sa unang hearing, hindi mukhang kontrabida si Rogelio. Iyon ang dapat maintindihan ng mga taong naniniwalang ang masamang tao ay laging halata. Dumating siya ng maayos ang barong, tahimik at may mukha ng lalaking sanay respetuhin. Katabi niya si Celia, nakasuot ng puting blouse, hawak ang rosaryo na parang kalasag. Si Rina, may daladalang makapal na folder. Si Adrian, nasa likod, mag-isa. Ako, si Mara, si Papa at si Bea ay nasa kabilang hanay. Hindi kami mukhang mayaman, hindi kami mukhang makapangyarihan, pero dala namin ang bagay na ayaw nilang dalhin sa liwanag. Pagkakasunod-sunod ng totoo. Una nilang depensa, pera raw ang habol ni Mara. Pangalawa, galit daw ako dahil napahiya ang kasal ko. Pangatlo, hindi raw reliable ang notebook ni Aling Remy dahil kasambahay langang siya. Nang marinig ko iyon, napatingin ako kay Mara. Napakapit siya sa laylayan ng blouse niya, pero hindi siya yumuko. Si Bea ang sumagot. Your Honor,
o kahit sa preliminary assessment pa lang, hindi namin hinihinging maniwala sa isang papel lang. Hinihingi naming tingnan ang pattern, birth record, attempted correction, clinic payment, household ledger, witness statements, threat call, demand letter, and subsequent harassment. Pattern. Iyon ang salitang hindi nila kayang bilhin. Isa-isang inilatag ang chain. Hindi buong medical history, hindi chismis, hindi emosyon, kung ano lang ang kailangan at pinapayagan, kung alin ang may witness, kung alin ang may petsa, kung alin ang tugma sa isa pa. Nakita kong unti-unting nagbago ang mukha ng mga tao sa loob ng kwarto. Hindi iyon biglang gulat, mas makatotohanan kaysa doon. Una, duda. Pagkatapos, katahimikan. Pagkatapos, pag-iiwas ng tingin. Doon nagsimulang bumaliktad ang kwento. Hindi na si Mara ang babaeng sumira ng kasal. Siya ang babaeng napilitang sumugod sa kasal para hindi maagawan ng anak. Hindi na ako ang bride na bitter. Ako ang witness na muntik gawing parte ng cover-up. At si Rogelio, ang respetadong ama, kontraktor, donor sa simbahan, taong laging nasa unahan ng misa, ay unti-unting lumitaw bilang lalaking mas takot sa pangalan niya kaysa sa batang may dugo niya. Pero hindi doon natapos, dahil bago matapos ang araw, may huling galaw si Rina. Naglabas siya ng bagong affidavit mula sa isang lalaking nagsasabing boyfriend daw ni Mara noong panahon ng pagbubuntis nito. Ayon sa papel, siya raw ang posibleng ama, at ginamit lang daw ni Mara ang pangalan ni Rogelio para makakuha ng pera. Napabuntong hininga si Bea. Ako, napatingin kay Mara. Namuti ang mukha niya. Kilala mo siya? Bulong ko. Tumanggo siya, pero may takot. Pinsan ng dati kong kapitbahay. Hindi lang kami nagkita. Hindi ko siya naging nobyo. Naramdaman kong gumagalaw na naman ang lupa sa ilalim namin. Hindi ito pelikula kung saan isang ebidensya lang tapos na. Ang mga taong may kapangyarihan hindi lang nagtatago. Gumagawa sila ng panibagong pinto kapag nasarahan. Umuwi kaming mabigat ang dibdib. Sa sasakyan, tahimik si Mara. Si Papa nasa harap, nakatingin sa daan. Ako naman, hawak ang kopya ng bagong affidavit, paulit-ulit na binabasa ang pangalan ng lalaki. May mali. Hindi ko alam kung ano, pero may mali. Nang gabing iyon, dumating si Adrian sa bahay ni na Mama. Hindi siya pumasok agad. Nasa gate lang siya, basa ng ambon, hawak ang isang plastic envelope. Hindi ako magtatagal, sabi niya. Adrian, pagod na ako. Alam ko, pero kailangan mong makita ito. Ibinigay niya ang envelope. Sa loob, may printed screenshots mula sa phone ni Rina. Hindi niya raw ninakaw. Naiwan daw nakabukas sa office computer nila ang synced messages. Alam kong manipis ang linyang nilalakaran namin, kaya agad kong tinawag si Bea bago pa namin gamitin kahit ano. Pero ang laman nun ang nagpabagsak sa huling depensa nila. May messages si Rina sa lalaking gumawa ng affidavit. Just say you were with her around that time. Hindi kailangang perfect, enough to create doubt. May reply ang lalaki. Paano kung hanapan ako proof? Sagot ni Rina, we only need delay. Delay. Hindi katotohanan. Delay lang. Doon ko naintindihan ang buong laro nila. Hindi nila kailangang manalo agad. Kailangan lang nilang pagurin si Mara, takutin siya, paikutin siya hanggang pumirma na lang para matapos. Pero hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, si Bea ang nagdala ng issue sa tamang paraan. Hindi namin basta ikinalat ang screenshots. Pinadaan sa affidavit ni Adrian kung paano niya nakita at humingi ng proper guidance kung paano ito maaaring i-preserve o isabina sa tamang proseso. Mabagal, nakakainip, pero malinis. At habang ginagawa iyon, may isa pang dumating, si Aling Remy.
May dala siyang maliit na brown envelope galing kay Lola Pilar. Sa loob, hindi pera, hindi testamento, hindi magic document, kundi lumang litrato. Larawan ni Rogelio sa labas ng klinik, nakataikod ng kaunti, kasama si Mara na halatang buntis. Sa likod ng litrato, sulat kamay ni Lola Pilar. Hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng matanda. Tahimik kaming lahat. Minsan, hindi kailangan ng malaking pasabog. Minsan, isang matandang babae na halos hindi na makapagsalita ang may pinakamalinaw na pangungusap. Sa sumunod na proceeding, hindi na kasing taas ang baba ni Rogelio, hindi na rin kasing tapang si Rina. At si Celia, sa unang pagkakataon, hindi nakatingin sa Mara na parang dumi sa sahig. Nakatitig siya sa batang si Mateo na nasa kandangan ni Mama sa labas ng kwarto. Hindi ko alam kung awa iyon o unang tikim ng hiya. Pero ang alam ko, may bumitak. Hindi sa amin, sa kanila. Hindi natatapos ang lahat sa isang araw. Iyon ang totoo. Walang eksenang lumuhod ang buong pamilya Natividad sa harap ko. Walang sigawang patawad habang umiiyak ang lahat. Walang bigla ang tagumpay na parang pinindot lang ang ilaw. Ang totoong hustisya, minsan mabagal. Pero bawat hakbang, may tunog. Tunog ng papel na pinipirmahan. Tunog ng taong dating takot na ngayon nagsasalita. Tunog ng ina na hindi na naninginig kapag sinasabi ang pangalan ng anak niya. Ilang linggo matapos ang hearing, napilitan si Rogelio na pumasok sa mediation at formal settlement discussions kaugnay sa suporta kay Mateo, harassment complaints at mga record issues na kailangan pang dumaan sa tamang proseso. Hindi ibig sabihin noon ay tapos ng lahat, pero ibig sabihin hindi na niya kayang itanggi na may obligasyon siyang harapin. May kasunduan para sa child support na dumaan sa legal channels. May written undertaking na hindi na lalapit o mananakot ang sino man mula sa pamilya Natividad kay Mara. May commitment na ayusin ang anumang attempted record correction sa tamang paraan at hindi sa palihim na pressure. At higit sa lahat, may public correction. Hindi apology video na pang-display. Hindi post na puno ng paawak. Isang maikling pahayag lang mula sa legal representative nila. Hindi totoo na si Miss Mara Villasis ay nangikil o gumawa ng gawa-gawang paratang para sa pera. Ang mga nauunang pahayag laban sa kanya ay binabawi. Maikli, malamig, pero para kay Mara, sapat muna iyon para makahinga. Nung nabasa niya iyon, hindi siya tumalon sa saya. Hindi siya nangumiti agad. Umupo lang siya sa gilid ng kama ni na Mama, karga si Mateo, at umiyak ng tahimik. Hindi na nila ako matatawag na sinungaling. Bulong niya. Hindi ko alam ang isasagot, kaya hinawakan ko na lang ang kamay niya. Si Rina naharap sa hiwalay na complaint at internal professional consequences dahil sa mga ginawa niyang hakbang para guluhin ang record at gumawa ng delay. Hindi ko na sinundan lahat ng detalye. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil may panahon na kailangan mong bitawan ng mukha ng nanakit sa'yo para makilala mo ulit ang sarili mo. Si Adrian naman, dumating isang hapon sa labas ng school kung saan bumalik ako bilang guidance staff. Hindi ko na Lucy Natividad. Hindi ko na ginamit ang apelido niya kahit kailan. At oo, may proseso rin kaming dinaanan tungkol sa hindi pagrerehistro at pag-aayos ng anumang kailangang ayusin sa kasal na hindi na naging tahanan. Nakatayo siya sa ilalim ng puno ng akasya. Hawak ang isang maliit na kahon. Hindi ko ibabalik sa iyo ito para makipagbalikan, sabi niya. Binuksan niya. Ang sinsing, yung inilapag ko sa mesa katabi ng birth certificate. Gusto ko lang sabihin na tama ka. Record muna bago relasyon. Dapat noon pa. Tiningnan ko siya. Wala na ang galit na nagliliyab. May sakit pa rin, oo. Pero hindi na ako hawak ng sakit. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ko.
Magte-testify kung kailangan at aalis muna sa company. Hindi ko alam kung paanong magsisimula nang wala ang pangalan namin, pero siguro yun ang dapat kong matutunan. Tumanggo ako. Good. Lucy, sabi niya, mahal pa rin kita. Pumikit ako sandali. Dati, iyon ang pangungusap na kaya akong pabalikin. Ngayon, pangungusap na lang siya. Hindi utos, hindi tali, hindi sagot sa lahat. Mahal din kita noon, Adrian, sabi ko. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung duwag ito sa katotohanan. Hindi siya sumagot. At sa katahimikang iyon, mas malinaw kaysa anumang iyak ang aming paalam. Hindi ko kinuha ang singsing. Sinabi kong itago niya iyon hindi bilang pag-asa, kundi bilang paalala. May mga bagay na hindi dapat isuot kapag marumi ang pinanggalingan ng pangako. Lumipas ang ilang buwan. Si Mara at Mateo ay lumipat sa maliit na apartment malapit sa pinapasukan niyang bagong trabaho. Tinulungan siya ni Bea na makahanap ng support group at legal assistance para sa susunod pang proseso. Si Mateo, natutong tawagan akong Tita Lucy, kahit minsan Tita Lucy ang labas sa bibig niya. Tuwing naririnig ko iyon, may bahagi ng puso kong gumagaan. Ako naman, bumalik sa San Pablo ng ilang linggo. Tinulungan ko si Papa sa maliit niyang talyer at si Mama sa garden niya. May mga gabing nagigising pa rin ako sa alaala ng ballroom. Ang ilaw, ang bulungan, ang iyak ng bata, ang bigat ng papel sa kamay ko. Pero hindi na iyon bangungot, paalala na lang, na minsan ang araw na akala mong katapusan ng buhay mo, iyon pala ang unang araw na hindi ka napapayag lokohin. Ang aral? Hindi lahat ng pamilyang tumatanggap sa'yo ay tahanan. Minsan ang salitang pamilya, ginagamit lang para takpan ang kasalanan, patahimikin ng mahina, at gawing obligasyon ng pananahimik. Pero hindi mo kailangang manatili sa isang bahay na ang pundasyon ay hiya ng ibang tao. Hindi mo kailangang isuot ang apelyido na may kasamang kasinungalingan. At higit sa lahat, hindi mo kailangang maging maingay para maging matapang. Minsan, sapat na ang huminga ng malalim, kunin ang papel, alamin ang katotohanan, at sabihin, hindi ako pipirma sa buhay na hindi malinis ang record. Ako si Lucy Reyes. Muntika na akong maging Lucy Natividad. Pero sa gabing akala ng lahat ay nawala sa akin ng kasal, may mas mahalaga akong nabawi. Ang sarili kong pangalan. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento, maraming salamat. Kung may aral kang nakuha, i-like ang video, mag-comment kung sino sa tingin mo ang pinakamasakit ang ginawang pagtataksil, si Rogelio, si Celia, si Rina o si Adrian. At mag-subscribe ka para sa mas marami pang kwentong tahimik sa simula pero mabigat ang katotohanang dala sa dulo. At tandaan mo, minsan ang pinakamalakas na paghihigante ay hindi ang pagsigaw, kundi ang pagbangon na may hawak na katotohanang hindi na nila mabubura.